Welcome again sa panibagong vlog natin sa ZX6R. This time, kasama ko na yung backride ko para tanongin siya kamusta yung feeling na umangkas sa isang super sports na mas sub-sub lalo. Tara, ikot tayo saglit. Palabas pa lang daw kami ng highway, sumasakit na agad yung braso niya kasi mas sub-sub yung posisyon niya. Kung sub-sub na yung rider sa ZX6R, mas sub-sub pa lalo yung angkas. Dahil daw kasi lagi nag-exercise. Ibang exercise ginagawa eh. Ikat lang natin to guys, no? Tapos kwentuhan lang tayo. Yun, 6:37. Okay, sige, kapit to. Natatawa ka mami ah. Sarap ba? Quick shifter. Shoutout sa mga members natin na sina Kiko, Gabriel Logmao, Marnamo, Motoblaze at A5 Moto Travel. Maraming salamat po sa suporta. Sa mga gantong yuko, pwede na, nakakatulong na yung visor. Pag yumuko pa lalo, wala na halos sa akin. Pero pagka naka-upright tayo, dun, daman-daman natin yung hangin na parang nasa naked bike tayo. May time mas worse pa dahil naiipon yung hangin lahat sa ulo. Sa naked bike, kahit malakas yung hangin, buong katawan naman at ulo ang sumasalo, kalat yung hangin. Dito pag naka-visor kayo at di kayo yumuko, lahat ng hangin nakapokus sa ulo nyo, mapapagod yung neck nyo. Yan o, kainitan ng labas natin. Tuwing umaga, puro morning ride tayo dahil tuwing gabi umuulan na. Tag-ulan season na guys. Yikes, sulitin natin ang pagbablog at nag-iipon na tayo ng mga uploads. Ba, ang lupit ng reading ni ZX6R oh. Pagka daw, minantain natin na 100 lang ang takbo natin, nasa 20 plus kmpl siya. Matipid, diba? Siyempre, 600cc pa rin to. Pero dahil ang ganda ng pagkakatune at aerodynamics, eh, tumatapat pa rin sa Z1 pagdating sa gitna at dulo. Pagka ganitong moving na 100 kilometers per hour or 80 kilometers per hour, wala namang inda, both riders and angkas. Kasi yung hangin na tumutulak sa'yo paharap, nakakatulong sa pagsubsub mo para di ka mangawit. Kamusta yung bumps? Yung bumps daw mas less yung talbog or tagtag, hindi masakit compare kay Z1000. Kailangan talaga soon mapaayos sa suspension nun. As yun, always nating ipapaalala, relax lang dapat yung braso nyo, nakagrip dapat yung legs nyo sa tangkay. Santa Rita to Pulilan, 35 pesos na, dating 25 pesos or 17 pesos. Oh no, nagmamahal na talaga lahat. Ingay na ito si 6R guys. Bomba tayo. Yeah, testing natin power pero baka pang members na lang to kasi alam nyo naman mainit ang media at government sa mga motovloggers ngayon. Kamusta yung torque mami? Z1 pa rin eh no? Normal sa sport bike lalo na at mas mababa din ang cc to, 600cc. Dito nakakatakot yung atak. Kahit napiga ako ng konti pag ganyan sa Z1, atras sa bante na kami nyan, jerky na yan. Dito hindi naman. Nararamdam ko mga ngawit leg namin dito dahil pares kami nakatingala. Tapos nakalagay pa yung kamay niya dito sa may tangke. Kailangan niya yan, suporta. Sabi ko sa kanya, bagsak niya na yung katawan niya sa akin eh. Ayaw niya. Hindi daw siya komportable. Gusto niya daw na pipigilan niya yung sarili niya pagka sumusubsob. Tapos rekta kapit na rin daw. Vibrate sa handlebars compare kay C1. Saka sa footpeg. Pero pwede mo namang hindi pansinin yung vibrate. Pero kung nasanay ka sa hindi ma-vibrate na bikes sa takbong 100, eh medyo mababibratean ka rito kay ZX6R. Relax mo lang talaga kami para di ka masyado maapekto no? Vibrate. Ayan o. Kahit sumubsub tayo, yung kamay natin na nakatanggal sa handlebar, dapat suporta natin. Dapat nakasuporta yung legs natin sa katawan natin. Ganun yung tamang paggamit ng sport bike. At wag nyo pong maggaganyan na straight yung manibela nyo tapos nakasagad.
prone to wobble po yan at high speed at bumps. Kailangan ganyan lang talaga relax. Ganito yung mga tipo ng bikes na kailangan mong mag-downshift para magkaroon ka uli ng torque eh. Kasi pag 6 gear piniga mo rito, medyo may iwan ganun sa hatak. Ingay nga pala talaga nito si 6R mo, Boss Rogy. 6 gear na tayo, vibrate pa rin sa takbong 100. Tangke, footpeg, handlebar meron. Sa mga ZX6R owner dyan, ma-vibrate na ba agad si ZX6R nyo? Hindi man sobra, pero may vibrate na ba talaga sa takbong 100? Kahit 6 gear na. Sarap. Kamusta yung power, mami? Mabilis din, ano? Kamusta naman kaya sa traffic si 6R pagkasigitan tapos may angkas pa? Dito pwede siguro tayo magtigas ng braso kasi nakakangawit na dito. Pero hanggat maaari, legs pa rin at relax. Tapos kung itutupi natin yung mirrors natin, mas masarap isingit ang sport bike kasi mas manipis, hindi kasing lapad ng naked bike. At sa init, hindi siya ganun kainit compare sa C1000 ko. Kaya nga lang, pag magpepreno tayo, mas malakas yung sub-sub dahil nakasub-sub ka na sa bike, magpepreno ka pa na cost ng sub-sub, eh de kailangan mas ready yung katawan mo, mas relax. At hindi naman to palakasan, sanayan lang din. After a month, makakabisado rin ang katawan nyo yung feeling sa isang sport bike kung gusto nyo mag-try at kung ito talaga yung gusto nyo. Ika nga nila, is pogi, diba? Pero naked bike is pogi na. Yun yung meron kang looks slightly lean forward pero may konti ng comfort. Kung gusto nyo ng maximum comfort, eh the adventure bike, yun talaga upright, lalo na sa angkas. Kaso may magsasabi dyan, bro, ba't mo tutupi yung mirrors mo? Bawal yun, mahuhuli ka. Yes, totoo po yun, pero kung nasa singitan kayo at nasa traffic kayo, doon nyo lang naman gagawin. Eh kahit pa paano, okay lang yun, reasonable naman yun. Wag lang yung throughout the ride nakatiklop yung mirrors nyo. Or talagang make sure na hindi kayo makikita ng LTO or ng enforcer. Kasi uliin talaga kayo pag nakatiklop mirrors nyo. Pero alam din nila na pagka nasa masikip kayong traffic, eh pinapalampas na nila yon. At after naman nakita nilang binuka nyo uli yung mirrors nyo, halimbawa yan, tiniklop natin, o diba, mas madali lang sumingit, wala na masyadong sasabit, less isipin, edi mas okay. Tapos after nyo sa traffic, open nyo na ulit. O, ayan o. O, diba? Ganun lang. Kaya lang sa beginner, hindi siya advisable kasi nagwa-one-hand tayo pag ganun eh. Eh, delikado yun sa mga first time na mag-big bike at mag-motor. Hindi pa nila nakukuha yung 100% control nila sa balance. Sisiwan natin na iiwan dahil hindi tayo makapiga dahil sa tagtag. Ang ganda din ng tulong ng suspension na komportable at maganda yung rebound pagka matagtag yung kalsada at high speed. At sa ganitong traffic, ayan, pag sumusubsob, mas lalo mong nararamdaman yung pagod ng pagkasubsob pag nagbe-brake. Kamusta ka, bebe? Okay pa naman. Leg, akin leg ko sa bato ko sumasakit na eh. Yung braso mo, yung braso mo, eh try mo kayang upright ka. Diba yan? Pwede siyang mag-upright naman eh. Yung mga back ride natin sa sport bike. Ayan. Kamusta yung lambot ng upuan, mami? Ayo, malambot. Usual, Kawasaki, malambot pa rin kahit manipis yung upuan. Ingat po tayo ngayon sa mga paglabas-labas natin. Ang dami pong aksidenteng balita, no? Dami pa rin kasing nagpipixer sa LTO. Mga driver na hindi naman pasado sa pagdadrive pero nakakuha ng lisensya. Kaya natin mag-upright sa sport bike pagka maluwag yung daan, pag hindi traffic at nakarelax tayo. Mukhang kakayanin nga ito sa long ride, basta wag lang kayo matatraffic. Kaya mag long ride ng ZX6R. Ingat pag ganyan, baka mas marami pang lupa yung darating kasunod. Grabe yung ipit sa betlog habang nagpepreno, nang wawasak din itlog ko, wait lang. Yan, umatras tayo. Pagka preno ko, kahit nakatukod si bebe dun sa may tangke talagang sumusubsob pa rin at kahit napigilan niya yung sarili niya sa tangke. Tayo sa traffic, di natin maiwasang tigasan yung kamay sa handlebar pag nakababa yung paa natin kasi paano natin i-grip yung tangke nun. Yung sa Kawasaki shifter, ganda rin, ang smooth ng quality, kaya lang parang wala siyang pagitan, medyo para walang click, gano'n. Pero
quality sa feeling, lalo na ito nagpagka-shift. Bakit daw po hindi tayo nagsisignal light pag sumisingit? Pag mabilis po kayo, mas mabilis pa kayong sumingit kaysa sa signal light. Pero pag mabagal, ugaliin pong laging naka-signal light, lalo na kung sasakyan po yung gamit nyo. Mas safe po yun sa mga experience na nagda-drive at nag-ride. Kaya dapat pakiramdaman talaga sa daan. More knowledge, more safety. Dagdagan mo pa ng skills at ng prayers. Siguradong mag-enjoy kayo sa mga ride at safe kayo makakauwi. Medyo nabibitin ako sa torque niya. Pag nag-downshift naman tayo, masyadong maingay at hindi rin naman ganun kalaki yung torque na madadagdag. Kaya nagsisignalay tayo. Ang iskandaloso ng sigaw. Wala po tong autoblip, no? Rev match po yung ginawa natin. Meron po tayong vlog doon paano mag rev match. Naka 450 NK po tayo. At yun, 27 from Balagtas to Santa Rita. Trust itlog ko, naipet. Sakit sa itlog na ito pag long ride. Kaya make sure grippy yung tanke nyo, may tank pads at grippy yung pants nyo. Ito lang sa ganito. Okay, hindi naman siya sumasayad kahit may angkas pagka ganun yung humps. Pero ingat pa rin, nakakaba pa rin. Mami, madumi dyan. Tignan nyo po, napahiga na agad yung angkas ko. Wala pa sa long ride. Ganong ikot pa lang. Sobrang init daw kasi. Wala pang breakfast. At yun, wala pa po kaming kain. Ganun na po kami kahirap, baka pag big bike lang. Okay. So tinanghali po kasi kami ng gising. At bago mag-breakfast, naisip namin, labas na kasi. Tignan nyo, kumukulimlim na, umuulan. Ikot lang naman saglit. Tapos ngayon pag-uwi, saka kami mag-brunch, breakfast at lunch. Hindi na po tayo nag-full tank method. Sa ganung takbo, ang average natin is 15.2 kmpl. So last time po kasi, ang consumption natin sa walwal nung kinuha natin to is 11 kmpl. Another reason bakit 11 kmpl is that malambot pala yung gulong na hindi natin na-check. Siyempre, kakakuha lang naman. At ngayon, bago namin na-ride, chinek ko, 28 yung likod, 27 yung harap. Dahil may angkas ako, ginawa kong 35 at 32. Nagpa plus 4 pa kasi yan guys pag uminit. So mas tumitigas yung gulong. The more na matigas yung gulong, the more na hindi maganda yung kain ng gulong, the more naman na malambot, the more na pangit din yung kain sa gulong pagkaupod, at mas malakas sa gas pagka mas malambot yung gulong. Kaya dapat sakto lang. Sa cornering lang naman tayo nagbabawas ng onte para mas makapit yung gulong natin. Sarap daw ihigaan itong si 6R compare kay Z1. Pero nung una nalula ka. Hindi pa, kasi Hindi ka nakasubsob. Oo, hindi ako nakasubsob. Kailangan nakasubsob din po ang angkas pagka magbabanking kayo kasama ng rider. Para mas feel nyo po at di kayo malula. Hindi, tsaka taas kasi yung puwan. Feeling mo ikaw yung unang mahulog. Oo, mataas yung upuan niya guys, no? Tingnan nyo yung tangke sa kayong handlebar. Mataas pa yung upuan ng passenger seat sa handlebar. Tapos halos kapantay na nung upuan ng rider. Ganyan po kasubsob si CX-6R, no? Ito na po ang pinakasubsob na bike na nahawakan natin, kasunod ng 10R. Masubsob palalo. Or parang same lang, konti na lang difference. Yun, no? Dami nating impression ride sa bikes, no? Tingnan natin paano line up upload. Ngayon po, nalaman nyo na yung opinion ng angkas ko. Mukha naman good sa kanya. Ngayon naman, kamusta naman ako as a rider na may angkas na? Yun nga, dahil nakakapagod ng subsob, tas nagkaroon pa ng angkas, mas lalo nung nakakapagod. Kayo din, bilang rider, tanongin nyo yung sarili nyo. Subsob na yung 6R, dadagdagan nyo pa ng angkas na kahit tulungan kayo sa tangke, na itukod yung kamay nila, mabigat pa rin. At unti-unti pa rin maiipit kayo doon sa may tangke at yung balls nyo. Lalo na kung traffic, mas mararamdaman nyo yung pagod dito. Pero kung love na love nyo yung angkas nyo, walang problema, ilaban nyo sa long ride. Dahil yung angkas nyo rin naman, pag ginawa ng paraan, kakayanin niya rin. Tiis pogi kayo parehas at enjoy at the same time. Ganito po ang itsura natin sa ZX-6R na may ganitong seat height. Tapos ang height natin is 5'10 to 5'11, 60 kilos. Wala pang sukat ng inseam kaya idea na lang muna. Pag tumayo tayo ganyan, pag umupo tayo ganyan. Tapos pagka matras pa tayo sa pinakamataas na seat, ayan, medyo natitingkayat pero flat-footed pa rin. At pag nag-tuck in tayo, ganyan yung itsura natin. Masubsob pa, ganyan. Ayan.
Oh, sakit sa batok, pero ang pogi. At ang relax position natin is ganyan. Kailangan ganyan guys ha. Huwag ganito. Huwag kayong gaganto sa sports bike. Pangit tignan at delikado po yan. Ganito lang, relax lang. Lalo na sa mga 10R, ganyan no. Uy. Ganyan no. Relax lang. Tapos grip nyo lang ng tangke. Sa traffic, matic, titigas to kasi nagbabakay ng legs. Okay lang yun. Pero pag umaandar, ganyan. At pagka-relax, ganyan lang. Pwede na rin mag-relax yung angkas nyo. Maraming salamat sa mga umabot sa dulo ng video natin at sa mga umaabot lagi sa dulo ng vlogs natin. Sana na-enjoy nyo yung paggamit-gamit natin dito kay ZX6R. At ito yung soundcheck natin sa kanya. See you on the next vlog.